I'm pretty sure that most of you wants to be successful this year. We want to be unstoppable. We want to move forward. We want to start our own business. We want to start something new. Maybe gusto mong magbayad ng utang, gusto mong ma-achieve yung mga goals mo, or maybe gusto mong maging milyonaryo. Or maybe, just maybe, all you want is happiness and peace. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. And the good news is, if you are happy, if you are peaceful, maybe it can fuel you to achieve your goals and dreams as well. Because I'm here to tell you na kung miserable yung buhay mo last year, maybe you are unhappy, maybe you've been tolerating a lot of toxic people around you, it's time to break the patterns. Because in this video, we will talk about the top 10 toxic traits you must avoid if you want to be happy. Now, we already talked about the top 10 toxic Filipino traits. Something na sobrang nakarelate tayong lahat. And understanding all that, our upbringing, our goal is to change for the better. But in this video, pag-uusapan naman natin yung mga taong dapat nating iwasan. So it's both external and internal. External means mga taong dapat mong iwasan. Maybe hindi mo napapansin na may mga kaibigan ka, tropa ka na toxic, kaya hindi ka masaya, kaya hindi peaceful yung buhay mo, kaya ang gulo ng buhay mo. Or maybe because of the community that you're in, or the videos you are watching every single day, your influence of choice, maybe you are toxic as well. Baka naman ikaw mismo yung toxic. O kaya, baka nahawa ka lang din sa community mo. Bottom line, if you wanna change, and if you want to be happy and peaceful, watch the whole video. And later in this video, I will share with you an extremely powerful framework para mas maintindihan nyo gaano ka-importante na umiwas sa mga toxic na tao. So again, let's talk about the top 10 toxic traits you must avoid if you wanna be happy. Number 1, hate. Alam na alam nyo yan, in social media, a lot of people will create dummy accounts just to hate people. Para lang maghanap ng mali, para lang mag-create ng negativity, para lang mag-create ng toxicity, para manglait ng ibang tao. And the worst is, nagiging katatawanan yung panglalait sa ibang tao. Hindi natin masisisi. May sobrang sikat na negosyante na ang way niya sa pagpapatawa, mang-hate, manlait. At yun na yung nagiging normal natin ngayon, which is not good. Just imagine, nagiging katatawanan, nagiging source ng happiness mo o ng ibang tao, yung panlalait, yung kapintasan ng iba, yung comedy noong araw. Sino nakakatawa? Yung komedyante. They are using themselves to make other people happy. We have the classic Babalu, Dolphy na sobrang galing sa pagpapatawa. We have Michael V na sobrang galing. We have Mr. Bean na hindi niya kailangan magsalita pero nakakatawa siya. Pero ngayon, anong nangyayari? Kailangang manlait, manira, maghanap ng kapintasan sa ibang tao para lang magpatawa. Tapos sa comment section, pagpepiestahan ng negative comments. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. So either you wanna avoid these people or you have to avoid watching these people. You must avoid promoting hate. Kasi sooner or later, baka ikaw mismo maging hateful ka na sa ibang tao. Maging normal yun sa'yo. At kung ikaw naman yung hater, tandaan mo to. If you hate yourself, huwag ka nang mandamay ng ibang tao. Because hating other people won't make you feel good about yourself. It will only make you feel bad at baka hindi ka na makaalis sa pang-hate. Notice the patterns. If you are hating on other people, if you are blaming other people, something needs to change internally. So ang goal mo muna ngayon, iwasan mong mang-hate at umiwas ka sa mga taong hateful, sa mga taong toxic. Kasi maliban sa madedrain yung happiness mo, madedrain yung fulfillment mo at gratitude mo, pwedeng madrain yung willpower mo, which will lead to negative financial results, which will lead to more toxicity in the future. So it will be a downward spiral loop. Main reason why, if you wanna be happy, iwas ka sa hatred. Iwas ka sa pang-hate at iwas ka sa mga haters. In my case, as a businessman, as a content creator who serves a lot of people, hindi maiiwasan na aka-receive tayo ng hate. Hindi maiiwasan nilalait nila yung mukha ko. Of course, I have to protect my space. I have to protect my peace. Kaya hindi ko sila pinapansin. Because instead of putting my energy on negativity, tandaan nyo to ha, sabi ni Tony Robbins, where focus goes, energy flows. Kung nasan yung focus mo, doon magpo-flow yung energy mo. Pag nandun yung energy mo, nandun yung emotions mo. Pag nandun yung emotions mo, yun yung mararamdaman mo, hindi ka magiging masaya. So what I do, I'm extremely focused on the people supporting me, serving people. Tutulungan ko yung mga taong willing magpatulong, yung mga taong nakikinig. Main reason why, we already had 38,000 uploads and soon we will hit the first billion views. Amazing, right? So we are able to reach this level of success, plus fulfillment, plus happiness and gratitude
because we are avoiding the hate. Iniiwasan natin yan. Even though yung iba, marketing strategy nila yan, it will not be sustainable. Toxic trait number 2, narcissism. Yung mga taong bida-bida. Sa inuman, lagi silang bida. Sa tropa, lagi silang bida. Laging mas magaling yung lolo nila. Pag nag-share ka ng problema sa taong narcissistic, the automatic response is, wala yan. Ako nga, ganito eh. Wala yan. Ako nga, mas matindi pinagdaanan ko sa'yo eh. Nothing wrong with having perspective. Nothing wrong with having more reference. But there's a huge difference between having a reference versus narcissism. Having a reference point means hihintayin niyang matapos ka, pakikinggan ka niya, at pakikiramdaman niya kung timing ba, dapat ba na i-share niya yung nararamdaman niya. And it can go like, I understand your situation. Actually, nanggaling din ako dyan before. So ito yung mga pinagdaanan ko, tapos ito yung ginawa ko. Maybe kung gagawin mo rin yung ginawa ko, baka makatulong sa'yo. That's bringing reference to the table. Ginamit niya yung sarili niya as reference, nagbigay siya ng example, at nagbigay siya ng solusyon, something na proven na niya sa sarili niya. So this person is really trying to create value versus the narcissistic way. Wala yan. Ako nga, ganito pinagdaanan ko eh. Hindi ka patapos magsalita. In-invalidate na agad yung nararamdaman mo. Hindi ka pinakinggan. These people are simply responding and reacting to your message instead of having a meaningful conversation. Pag nag-share ka naman ng positive sa narcissistic, meron talaga siyang i-share na mas angat, mas matindi. Kahit hindi siya yung nakagawa. For example, you wanna celebrate a motorcycle. Simpleng motor, like a Mio, or an Aerox, or an NMAX. Kahit siya mismo wala siyang motor, pero narcissistic siya, lahat nagse-celebrate, lahat masaya para sa'yo. Ano sasabihin niya? OA naman kayo mag-celebrate? NMAX lang naman yan, Mio lang naman yan. Yung iba nga naka-big bike hindi nagyayabang eh. So, lagi siyang magbabanggit ng someone na mas angat, mas magaling, kahit hindi siya yon. Itong mga taong to, masyado silang nakafocus sa itsura nila, sa image nila. So, in terms of relationships, ang hahanapin nila yung maganda para sa image nila, hindi yung totoong mahal nila. In terms of a community, ang pipiliin nilang community, yung sikat, yung maganda sa image nila, hindi yung makakatulong sa kanila. So, can you imagine that you are in a community that everyone is so narcissistic, they are focused on views, they are focused on comments, they are too focused on fame, anong ma-achieve nyo? Lagi lang kayong mag-iisip how to look good in front of people. Gagawa sila ng fake avatars, fake identity, fake stories, because all they want is fame. All they want is to look good. If you wanna be happy, you wanna avoid these people. Kasi trying to look good can be bad. At dadating yung time na kapag hindi na maganda sa image nila, they will drop you. Another problem is, you can be narcissistic too. Pag nahawa ka, ang language mo lagi na lang ako. Ako yung magaling, ako yung nakakaalam, ako ang pito. At ang pito ay ako, di ba? Doesn't work that way. Especially if you wanna be happy. Happiness is not about looking good, but building meaningful relationships. Hindi kailangan ikaw yung bida sa tropa. Hindi kailangan ikaw yung pinakagwapo, pinakamaganda sa tropa. Hindi rin kailangan sobrang gwapo lahat ng tropa mo just to look good in front of people. Meaningful relationship means that you want to create value to these people. Yung tropa mo, tinutulungan ka rin, at baka gusto niya ring makatulong sa mas maraming tao. Regardless of how you look, regardless sa status nyo sa buhay, you're just enjoying what you want. You are simply enjoying life. Regardless of what you enjoy. Pwedeng nag-enjoy kayo sa pagbabike, pagja-jogging, pagja-gym, nag-enjoy kayo sa online games, sa pagbe-business. Regardless of what you do, you can always create value. Toxic trait number 3, sugal. Kailangan mo umiwas sa mga taong mahilig magsugal. Initially, short term, pwedeng masaya. Pwedeng may spike sa dopamine mo kapag nagsusugal ka. Kapag tumatalpak, ang matindi ngayon, may online atang talpak. Ewan ko kung meron pa rin hanggang ngayon, right? Tapos, yung scatter, naalala ko yung scatter or yung color game na tinatawag, nangyayari lang yan sa perya. Ngayon, may online scatter na ata. It's just so toxic. Kasi magugulat ka kahit pa piso-piso lang yung taya ng iba. Sa ibang tao, nauubos yung kabuhayan nila. Nasisira yung pamilya nila, nasisira yung relationships nila. So pwedeng in that very moment na tumaya ka, nanalo ka ng konti, masaya ka. But since it's super addicting, especially kung ang mga kasama mo mahilig magsugal, mauubos at mauubos ka dyan. Is in social media, there are people na nagpo-promote ng sugal. Wala akong judgment sa mga tao na nagpo-promote ng sarili nila. Whatever you do, mahilig kang kumanta, sumayaw, respects to you. I will probably won't watch you
because that's not my thing, but I will respect what you do. Kasi marangal naman yung ginagawa mo, masaya ka dyan, gusto mo yan eh. Pero pag nag-promote ka na ng sugal, something na makakasira sa ibang tao, hindi na siya maganda. And we all had our fair share of disappointments, frustration. Maraming tao ang nagkamali. That is why right now, we are not promoting anything anymore. Mapapansin nyo naman yan, guys. Mapili na kami ngayon sa ipopromote because we learned our lesson. So kung gusto nyo maging masaya, especially long term, at gusto nyo ng peace, kailangan nyong umiwas sa sugal. Toxic trait number 4, acne. AKNY, which means, alam ko na yan. Now, if you are in the network marketing industry or insurance industry, if you are in sales, you probably already know the language. But it's not just applicable sa sales. Yung acne na yan, yung mga taong they know everything, kailangan mong iwasan. Because if you want to grow as a person, if you want to be happy, you have to be with people who are curious, who wants to learn more, who wants to grow, who are always hungry. Yung mga taong gutom. Gutom sa learnings, gutom sa success, gustong yumaman. And mind you, there's a paradox around this. The more you know, the more that you will understand that you don't know anything. The more na nai-immerse ka sa pagnenegosyo, the more na marirealize mo na ang dami mo pang kailangang aralin sa pagnenegosyo. The more na na-immerse ka sa science, marirealize mo na ang dami palang branches of science. When you study one thing, like chemistry, maiintindihan mo ang lalim pala, ang dami ko pa palang hindi alam. So kung ikaw yung tao na feeling mo alam mo lahat, tandaan mo na sa mga totoong may alam, nagmumukha ka lalong mangmang. Kasi nga, the more na marami silang nalalaman, the more na nadidiscover nila, ang daming pang pwedeng madiscover sa buhay. So you don't know shit. That is why in our videos, I only talk about the things that I know. And most probably, may alam ka na hindi ko alam. And maybe you can create a video about it. Maybe magaling ka mag-painting, maybe magaling ka sa art, maybe marami kang alam sa kotse, marami kang alam sa motor, marami kang alam sa fitness. My game is business. I've been doing business for more than 18 years, guys. More than half of my life, I'm a businessman. So alam ko paano magtayo ng negosyo from zero to multi-millions. Mahirap, alam ko yung journey paano yayaman. Mayaman, alam ko yung journey paano magiging bilyonaryo. Because I have the privilege to be working with thousands of people. And I am the founder of the best course, Success Blueprint, which is changing lives, by the way. Pero hindi yan ang topic natin ngayon. So sa conversation, yung mga acne, pag nag-share ka, ay alam ko na yan eh. Diba ito yan, ito yan, ito yan, ito yan. Tapos, kahit mas alam mo yung topic, kinontra mo siya, hindi siya magpapatalo. Hindi, ganito yan eh, ganito yan eh. Pagpipilitan niya yung kanya, kahit mali siya. Kasi nga, ang identity niya, alam niya. Paninindigan niya yon. And it will only create negativity and toxicity. Versus, you are having meaningful conversations with people who are curious. Pwedeng may alam sila. Pwede nilang sabihin na, this is what I know. Your take on this one is extremely interesting. This is what I know. Share nila yung kanila. Pwedeng opposite nung sinabi mo, and maybe you are having hard conversations. Pero ramdam mo na ang goal is to find the truth. Because in pursuit of the truth, you will have conflicts, you will have arguments. Hindi yan maiiwasan. Pero masarap sa feeling that you are brainstorming with people who are curious as well, who are hungry as well, who wants to grow and learn more. And that would mean long-term happiness. Mas peaceful naman na uuwi ka. Having a conversation, kahit may konting pagtatalo, at least you came up with a solution, with a conclusion. Lalo na pag nahanap nyo kung ano talaga yung totoo. Versus nagtatalo kayo dahil magkaiba kayo ng belief. Nagtatalo kayo kasi merong isang nagpapanggap na alam niyang lahat kahit hindi naman niya alam. And here's the bigger problem. Ang daming acne sa social media. One, maraming content creators ang nagpapanggap na marunong silang magnegosyo, but in reality, ang negosyo nila is yung pag-create ng video. So hindi talaga sila negosyante. Ang negosyo nila, social media. Magparami ng views, kumita sa monetization, magtatayo ng konting business kahit hindi successful yung business nila, pero successful sila sa pag-vlog, tuturuan ka nila paano maging successful sa pagnenegosyo. In reality, hindi nga sila successful sa negosyo. Successful sila sa pag-vlog. And that's the scam in social media right now. There are famous influencers na konti lang yung experience sa pagnenegosyo and most of it failure pa. Pero since sikat sila, marami silang views at dun sila kumikita, they can manipulate you to buy their program. The problem with that is most of them are investing their money and resources to make them look like an expert. Ang budget nasa marketing, ang budget nasa branding, just to look good. So akala mo ngayon sila yung expert sa pagnenegosyo. I'm here to tell you that I have the privilege to be working with billionaires na hindi nakikreate ng videos. Multi-millionaires na wala nang pakialam sa social media. My mentor right now is Anthony Robbins. So I'm working with multi-millionaires and billionaires in dollars. At sobrang dami kong na-discover. And my goal is to bring this knowledge in the Philippines.
And I already did. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang focus namin is to serve people. At mapapansin nyo rin na ako mismo nag-aaral pa ako, pumupunta pa ako sa iba't ibang bansa because I want to learn more so that I can give you more value. So if you wanna be happy, you have to continuously learn. Huwag kang magpanggap na alam mong lahat. Kasi the moment na magiging acne ka, mapuputol na yung learnings. Pag naputol yung learnings, unti-unting babagsak yung buhay mo. Hindi ka rin magiging masaya. So be curious. Toxic trait number 5, crab mentality. Kailangan mong umiwas sa mga taong malalim yung inggit. Kailangan mong umiwas sa mga taong laging may nasasabing negative. It can be hate, but sometimes the hate is coming from envy. Coming from inggit. So if you have friends, or maybe you are in a community of people who have crab mentality, mahirap yun sa mindset mo, sa belief systems mo, sa puso mo. Kasi ang mangyayari, laging may inggitan na nagaganap. Pag may achievement ka, ang hirap i-share sa kanila. Kasi hindi mo ma-celebrate yung achievement mo with these people. Kasi nga alam mo, ramdam mo na naiinggit sila. Tapos ang nangyayari, napopromote yung pag-uusap ng negative. Kasi nafe-feed yung ego ng mga taong inggitero. Mas gusto nilang marinig yung negative. Mas gusto nilang marinig yung mga bagay na hindi okay. Lagi mo pang maririnig yung salitang sana all. There are also times na I'm sure makaka-relate ka. Pwedeng na-promote ka sa trabaho, tapos nag-reunion kayo. Of course, hindi nawawalan ng may crab mentality sa pamilya, sa mga kamag-anak mo. Ano pwede nilang sabihin? Ang swerte mo naman. Buti ka pa. Feeling mo tuloy na di-discredit yung hard work mo. Hindi nila alam yung mga discarding ginawa mo. Hindi nila alam yung mga overnight, overtime, yung effort mo bago ka napunta sa posisyon na meron ka ngayon. Ang alam lang nila, swerte ka. Hindi nila naiintindihan na ang swerte, combination yan ng preparation at opportunity. Nagkataon lang na mas prepared ka. Nagkataon lang na pinaghandaan mo. So nung dumating yung opportunity, you can grab the opportunity right away. Sa ibang tao, ang itsura ng swerte. And these people always have a negative thing to say. Pag may crab mentality o may inggit, nakakita sila ng success, magandang kotse, ang nasa isip nila, sa'yo ba yan? Sa tatay mo ba yan? Bigay ba yan sa'yo? Ito pa pinakamalupit. Nakakita ng magandang kotse, siguro hulugan yan. Ano namang masama kung yung tao naglo-loan? Alam nyo ba na may mga malalaking korporasyon na kahit may pera sila, maglo-loan sila ng pera sa bangko para paikutin sa negosyo nila at yung cash nila gagamitin nila sa ibang bagay. We've been doing this in our business. One major example is our real estate business. Because in real estate, cash is king. Pag merong offer ang bank na magandang offer, we will leverage that offer. Kasi ang gusto ng bangko, paikutin mo yung pera nila at kukuha sila ng interest. And the bank will be good to you if you are a good payer. At kung alam nila na kaya mong magpaikot ng pera. Si negosyante naman, may cash kang malaki, magagamit mo yung cash sa pagne-negotiate. Pag may magandang lote at may hawak kang cash, makukuha mo siya the best price possible. Kasi wala nang masyadong usap, ayan na yung bayad. So nakatipid ka sa acquisition at ang gagamitin mong pera sa construction galing na sa bangko. Pag kumikita na yung building mo, ibabalik mo sa bangko. Self-liquidating asset na siya. Pag may bumalik na sa yung pera, may cash ka ulit, gagamitin mo ulit pambili ng lote. Yan yung discarding ginawa namin sa pag-acquire ng mga buildings, resorts, commercial buildings, and it's now generating us a lot of passive income. But the main reason why mangungutang ka sa bangko, yung cash mo, ibubuhos mo sa active income na magbibigay sa'yo ng mas malaking income. And again, this is not about business. I'm just sharing with you na napakaraming diskarte na walang masamang mangutang sa bangko. Especially kung ang bangko willing kang pautangin. Kaya nga ang bangko kumikita ng pera kasi hindi sila bobo. Alam nila kung sino yung kayang magbayad. So pag may nakita kang magandang kotse, instead na mainggit ka, kasi dalawang klase inggit eh. Pwedeng nainggit ka, sisiraan mo. Or nainggit ka, gagayahin mo. Instead of asking, loan ba yan? Sa'yo ba yan? You can ask, paano mo na-achieve yan? Paano mo yan nakuha? And maybe you will learn. And if you learn, you will be happier. So kung ikaw meron kang inggit, it will be your emotional compass. Pag naiinggit ka, isa lang ang ibig sabihin yan. Meron kang nakitang bagay na gusto mo for yourself. Don't be negative about it. And huwag kang maging utak talangka na sisiraan mo yung tao. Just acknowledge it. Na teka, naiinggit ako ngayon. Siguro gusto ko yung damit niya. O gusto ko rin yung sapatos niya. O gusto ko rin yung kotse niya. Makapag-set nga ng goals ko. And that's the case if you wanna be happy. Toxic trait number 6. Energy vampires. Ito yung mga taong malayo pa lang, nade-drain na yung energy mo sa kanila. Di ba may taong ganyan? Parang anime. Parang may dark aura sila lagi. Parang ang bigat-bigat lagi ng energy nila. And in conversation, ito yung mga taong laging may reklamo. Laging may complain. Laging may negativityng dala. Yung tipong laging may bad news sa inuman. Laging may bad news sa tropa. Ang goal niya, magdala lagi ng negativity.
Now, the energy vampires, ito yung laging may toxic negative self-talk. Laging down na down, laging negative. Tapos ang goal mo ay angat siya sa tropa, sa kaibigan, sa mga tropa mo, sa kaibigan mo, lagi niyong inaangat, lagi niyong minomotivate. Ayaw niyang i-receive. Hindi niyo ako naiintindihan. Iba kasi yung nararamdaman ko. Tapos itong mga energy vampires, pwedeng may dala-dala kasi silang sama ng loob. They are holding grudges na hindi nila mabitaw-bitawan. And that may be the reason for that. Itong mga energy vampires, lagi silang may problema sa bawat solusyon. So for example, sa tropa nyo, magtatayo kayo ng negosyo. May isang tao dyan na sobrang mag-overthink. Sobrang pessimistic. Lahat na nang pwedeng mangyaring hindi maganda sasabihin niya. Walang masama doon. But it should be in the context of, let's avoid that. Versus, let's not build the business anymore. Kasi baka mag-fail tayo. May hirapan lang tayo, mapapagod lang tayo, wag na nating simulan. Wag na nating gawin, hindi yan maganda. Ang dami kong kakilala, na scam, na loko, ganito, ganyan. And it will bring the energy down, kasi nga, energy vampire sila. Pag bagsak ang energy mo, hindi ka makaka-decide ng tama. Pag di ka makaka-decide ng tama, hindi ka magiging masaya. Happiness is not just about having millions of money. Happiness can be starting your own business. Especially if you are passionate about it. Yung tipong hindi ka pa mayaman, hindi ka pa nakakaresulta, pero baka masaya ka na. And having that energy will lead to better results eventually. It's common sense. Kung masaya ka, kung grateful ka, kung na-appreciate mo yung mga bagay sa paligid mo, mas mataas yung chance na maging successful ka. Mas mataas yung chance na magkaroon ka ng magandang resulta. Versus lagi kang negative at laging bagsak yung energy mo. Kasi pag lagi kang may kasamang energy vampire, mauubos yung energy mo at baka maging energy vampire ka na rin. Yung tipong pag uwi mo ng bahay, dala-dala mo pa yung problema, nadamay tuloy yung pamilya mo. Nadamay tuloy yung karelasyon mo, yung iba mo pang kaibigan, and worse, nadamay yung negosyo mo, yung career mo. So you have to avoid energy vampires. Minsan sa isang grupo, feeling mo pinagtutulungan ka. Feeling mo victim ka. Feeling mo aping-api ka. Kung marami kayo sa grupo at ikaw lang yung nag-iisang feeling mo pinagtutulungan ka nila, chances are ikaw yung energy vampire. Ikaw yung nagdadala ng negativity at baka na-appreciate ka nila, hindi ka lang marunong mag-receive. Kasi na-experience ko na yan sa lahat ng negosyo ko. In terms of building a team, laging nagkakaroon ng energy vampire. At itong vampire na to, feel niya lagi. Aping-api siya lagi, para siya laging kawawa. So if you wanna be happy, iwasan yung mga energy vampires. Toxic trait number 7, manipulators. Ito yung mga taong lalapit sa'yo kasi meron silang motibo. They will gain something from you. Ang mahirap, merong mga toxic manipulators na kaya ka nilang i-manipulate na magkaroon ng kaaway. One major example is, meron kang business partner, dumating si manipulator. Pwede niyang kausapin itong si business partner mo. Alam mo ba, si ganito, sinisirahan ka, pero wag na kasi may malasakit ako sa relationship niyo. Passive-aggressive siya. Wag na natin pag-usapan. Ito namang isa, curious na curious. Ano kayang sinabi sa akin? Tapos pupunta siya sa'yo. Alam mo ba, si ganito, may sinabing di maganda sa'yo. Mag-ingat ka dyan, ganito, ganyan. Do it over and over a period of time. Pag lagi kayong stress, bagsak ang energy mo, chances are maapektuhan kayo nitong manipulator na to. So what will happen is may judgment tayo sa isa't isa, may na-build na maling paniniwala, paulit-ulit kasing ginawa ni manipulator yan, baka mag-away kayo. At magugulat na lang kayo, masisira yung negosyo, kahit iisa naman kayo ng goal, iisa naman kayo ng belief systems nung una. Pag may pumasok na manipulator dyan, pwede nilang sirain lahat yan. So your goal is to avoid these people. Marami na akong na-encounter na ganyan. May mga nagkakreate pa nga ng content just to hate. And these people are also trying to manipulate you. Mag-iimbento ng hate, gagawa ng negativity. And then sa kanila isasalpak yung agenda nila. One thing na mapapansin nyo sa kanila, inconsistent sila sa sinasabi nila. Kahit sa sarili nilang videos, pabago-bago sila ng sinasabi. Wala silang unshakable belief, wala silang internal consistency. Because all they want is to manipulate the audience and the people around them. So you have to avoid these people at all cost. Especially, again, if you want peace and happiness. Toxic trait number 8, insecure people. Now, of course, we can help these people. Walang masama. Kasi may mga tao talagang insecure, tapos pwede natin silang matulungan na maging confident sila. Pero if you are in a community na mas marami yung insecure, chances are these people will be energy vampires. Lagi silang may reklamo, lagi silang may complain, lagi silang negative. And worse, pwede silang manira ng ibang tao. They can blame other people. Pwede silang mainggit. And there are times na yung narcissistic na tao, yung mga narcissist, sila yung insecure. Kaya nila gusto ng attention. Kaya ang goal nila to look good to people, to please people. It's because deep inside, they are
insecure. Hindi sila secure sa pagkatao nila. The problem with that is kung marami sila, pwede kang mahawa sa kanila. Or pwede kang matoksikan sa kanila. Or worse, wala ka nang ibang gagawin kundi tulungan, suportahan, ibigay lahat. Pero tandaan mo, if you are trying to help people na hindi willing magpatulong, if you are trying to create value to people na hindi willing magbago, hindi willing umalis sa sitwasyon nila, mauubos at mauubos ka. Walang masamang tumulong. I've been doing that all my life, but I learned the hard way. Hindi kahit kailan nakakapagod tumulong, pero may mga taong nakakapagod tulungan. Kasi may mga tao na hindi willing mag-receive ng tulong, hindi willing mag-receive ng love, hindi willing mag-receive ng appreciation. Kasi sobrang lalim ng insecurity nila. Yes, let's try to help them. Huwag lang aabot sa point na naging insecure ka na rin kasi feeling mo hindi ka nakakatulong sa kanila. And I've seen people become insecure as well. And I've seen people who are trying to help, naging insecure na rin sila. And I've been there. Sobrang gigil kong tumulong sa ibang tao tapos walang nagbabago. Dumating sa point na bumaba na rin yung tingin ko sa sarili ko. Main reason why na-depress ako. So ngayon, alam ko na yung dapat kong gawin. If you wanna be happy, umiwas ka. Toxic trait number 9, chismis. May kasabihan, pag nagsasama ka sa 4 na negative, pang 5 ka na. Pag nagsasama ka sa 4 na lasinggero, pang 5 ka na. Pag nagsasama ka sa 4 na sugarol, pang 5 ka na. Pero pag nagsasama ka sa 4 na milyonaryo, pang 5 ka na rin. Ang mahirap sa mga taong chismosa o chismoso, pag nandun ka sa circle nila, pwedeng nakakatawa, mag-e-enjoy ka sa usapan. Which is, sabi ko nga sa inyo, hindi rin maganda na ang source ng comedy, ang source ng happiness nyo is manlait ng ibang tao. Pero ito pa yung isang problema. Makikita mo sa community na yan, na kung sino yung wala, yun ang pinag-uusapan. So matakot ka na pag ikaw yung wala. Kasi baka, ikaw din yung magiging topic nila. Sa mga mahilig sa chismis, pag ikaw nagdidikit sa mga mahilig sa chismis, of course, lahat ng kwento alam nila. Ang malhirap lang dito, yung inventong kwento, alam din nila. Hindi sila sure kung ano yung totoong kwento. Plus, these people are always stimulated at kahit anong kwento. Kaya lang, paano ka magiging masaya sa sarili mong buhay if you are constantly listening to the stories of other people? Kung ang pinakikinggan mo, chismis sa ganito, kabit na ganito, nanloko si ganito, natalo sa sugal si ganito, namatay si ganito, nagkasakit si ganito, lagi na lang may negative na kwento. It's always external. If you wanna be happy, it's not about listening to the stories of other people. It's about building your own story. Simulan mo na yung kwento mo. Pero paano mo masisimulan yung kwento mo? Puro chismis ng ibang tao yung naririnig mo. So if you wanna be happy, if you want peace, kailangan mong umiwas. Toxic trait number 10. Victim. The victim mentality. There are people na parang lagi silang biktima. Now, don't get me wrong. May mga tao talagang sobrang bigat ng pinagdaanan. I understand that. I've been there as well. I was able to grow as a person because of the tragic experiences I had in my life. Pero nakarating ako sa position ngayon because I refuse to be the victim. Hindi pwedeng biktima ka lagi sa kwento. Hindi pwedeng kawawa ka lagi sa kwento. Hindi pwedeng negative ka lagi sa kwento. Especially sarili mong kwento. Based on science, guys, based on research, 50% ng kwento natin sa utak natin hindi totoo. Don't get me wrong, pwedeng totoong may pinagdaanan ka. Pero minsan, ino-overdramatize natin, ini-enhance natin yung kwento base sa gusto nating maramdaman. Kasi kaya lang naman natin binabalikan yung lumang kwento, gusto nating maramdaman ulit yung sakit, yung pain. If you induce that over and over, if you overstimulate in negativity and toxicity, you will feel bad. Hindi siya makakatulong sa'yo. Ang mahirap dito, if you are constantly around people who were victims, hindi ka makakapag-share ng problema mo. Kasi laging feeling nila mas mabigat yung problema nila. Pag shiner mo naman na mas mabigat yung sayo, feeling nila kinukumpara mo sila. When you try to help these people, hindi mo naiintindihan. Hindi na kami magbabago, ito na kami, wala na kami pag-asa and stuff like that. Ang mahirap, pwede kang madamay because hindi nila nare-receive yung pagmamahal mo. Hindi nila nare-receive ng tama yung gratitude mo. Hindi nila nare-receive ng tama yung appreciation mo. Again, I create videos to help these people. Pero tandaan nyo, kaya ko lang kayong tulungan kung willing kayong tulungan yung sarili nyo. It's a two-way process. Kahit gaano kagaling yung mentor mo, sa'yo pa rin nakasalalay yan. Kaya nga, yung panalo mo yan. Pwedeng na-inspire ka sa mga videos ko, pero panalo mo yan. Kasi ikaw pa rin yung gumawa, ikaw pa rin yung nag-take ng action. Na-inspire ka lang ng konti, nakatulong lang kami ng konti. But at the end of the day, it is you. So if you wanna be happy, kailangan mong umiwas sa mga taong laging biktima. I've been there. Naranasan ko na yung mga kasama ko lagi, para laging kawawa, para laging miserable. Ang bigat ng problema ko. Tapos okay ako eh. Kaya kong dalhin yung sarili ko, ang bigat ng problema ko, pero kaya ko, laban ako.
Kaya lang, kung lagi mo silang kausap, tas negative lagi, tapos lagi silang may complain, lagi silang biktima, ang nangyari, parang napapaisip ako. Oo nga no, nagpapahinga sila. Tambay lang sila ngayon kasi ang sakit-sakit ng pinagdadaanan nila. Tapos kawawang-kawawa sila, dapat ata kawawa din ako ah. Pwede ata akong magdrama saglit ah. Pwede ata akong magpahinga. And what will happen is, bumababa yung standards. Because instead na iangat ko yung sarili ko, nakaya ko, ang mangyayari, pwede naman palang ganun. Pahinga na lang ako. Procrastinate na lang ako. So nahawa ka ngayon. Now, gaano ka-importante yung pag-iwas sa mga toxic na tao? I will share with you a framework really quick, guys. It's the 3S to success. And success may be peace and happiness for you. Ikaw ang bahalang mag-decide ano yung success para sa'yo. But here's the catch. Imagine nyo, may 3 bilog, state, story, and strategy. So dapat, tama yung pagkakasunod-sunod. So ang ibig sabihin ng state, your mental, emotional, and physical state. That's congruence. Kailangan connected yung utak, puso, at katawan mo. Yung story mo, yung kwento mo. Kasi yung kwento mo, dyan nakadepende yung belief systems mo o paniniwala mo. Ito na yung posibleng magbigay sa'yo ng income or mag-sustain at mag-expand ng business mo at career mo. Pero ito problema. Nagsisimula tayo sa number 3, which is strategy. The problem with that is pag hindi okay yung nararamdaman mo, tapos hindi mo pa naman alam kung ano yung tamang strategy, tapos kahit effective yung strategy, laging magfe-fail yan sa una kasi hindi ka pa sanay mag-execute ng strategy. Ang strategy para kang binigyan ng weapon, ng espada na hindi mo alam gamitin. So pwede kang mag-fail sa una. So pag nag-fail ka, pwede siya mag-build ng story. Eh hindi ka umiiwas sa mga toxic na tao. Pwedeng hate yung story, narcissistic yung story, acne yung story, alam na nila. Pwedeng insecure yung story, pwedeng victim yung story. Madadala mo yun sa state mo. So pag hindi ka umiiwas sa mga toxic na tao, hindi okay yung state mo, yung nararamdaman mo. So yung state of mind, emotions, and body mo. Pag hindi yan okay, pag misaligned yan, hindi maganda yung actions mo, hindi maganda yung resulta. Pag hindi maganda yung resulta, hindi ka rin masaya. Main reason why sisimulan mo sa tamang state. And the best way to be in the right state is to avoid the toxic people. Is to be in the right community. So ibig sabihin, pag maganda yung state mo, yung utak mo connected sa puso mo, tapos nagtitake ka ng action, regardless of the results, there's a huge chance na magkaroon ka ng magandang results. But regardless of the results, alam mo sa sarili mo na nag-show up ka, na ginawa mo yung best mo. Kasi align ka. So masaya ka. Pag masaya ka, makakapag-build ka ng magandang story. Pag maganda yung kwento mo, eventually, may i-apply mo yung tamang strategy. And that's the 3S to success. If you wanna learn more about it, we will put links about the success blueprint in the comment section and in the description. But again, our goal here is for you to be happy and peaceful. So yun lang guys, this is the end of the video, and always remember that all I want is for you to become more successful and for you to reach the next level success. Again, my name is MJ Lopez, and see you soon.